Amino with Ato-V. So yung Ato-V ay makakatulong din po yun. Kita ko sa inyo yung mga palabas na bagong dahon ng ating avocado. Ayan, oh, kita nyo? Ayan. 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 Oh, ayan, isang magandang buhay. Sunday feels. Nandito po si Ate Gina at Kuya Glenn dito nag-stay. Nag-overnight sila. So may happening sata sila ng mga boys mamaya. May session. Ako naman ay silip-silip nyo lang. Alam nyo naman ano tayo. Zero. So may session sila. Ayun, mga farmer, may ano ata dito binabanga. May etchas ata yung aso. So ayun, shoutout pala kay Ate Mer Malyari. Ate Mer, ang laki na naman ng nahulog. Kanina may dinampot na po si Papa Yam. Ayan, oh, malaki yan. Malaki yan. Huhulog na. Ayan, may tama, oh. Naku po, kakainin ko na lang ito. May tama. Oh, ang dami pang nahulog, oh. Allah, ang bango. Grabe, ang bango. So marami na po. Actually tingnan nyo yung kulay, oh. Minsan hindi mo na malaman. Ito mahuhulog na din yan. Ayan, oh, itsura pa lang. Tapos mayroon talagang kumakain. Ayan, nakita nyo? Oh, may kumakain talagang paniki. Tinira na ng paniki, oh. Kita nyo kinainan. Nakita nyo po. Nakita nyo yung kinain. Look at that. Oh, diba? So eto, kakawitin natin yan ng ating camera. Tingnan natin kung makukulog. Pero I think ready to fall na siya. Wala pa. Titik lang. Oh, yun na. Oh, diba? Sabi ko na eh. Ano na po ito? Talagang naglalaglaga na sila. Ayan, mabolo. Mabolo, ang daming mabolo mga ka-farmer. Sunod-sunod na po yan. Ang dami, meron pa isa dito. Kakawitin na lang. Where are you? Meron nga dito, parang ito. Nasa itsura, amoyin ko nga. Oh, mabango na. Ito ay oh. Diba? So, antayin na lang natin mahulog. Huwag na natin munang pilitin. At Friday pa daw po makakapasyal yung ating nagpa-reserve ng mga maboto. At Friday tuloy na. See you, God willing, ate. Ayan. Oh, tayo naman ay ano ba ang gagawin natin? Gusto kong magdilig ng fish amino sa aking mga nakapat. At pintura din ako ng aking tawag dito, mga pot natin. Magpipintura, magdidilig tayo. Ayan, magre-repat tayo ng isang ano dyan, kiyat-kiyat. Diba? So ayos na, may activity tayo. Ito yung gusto kong gawin eh. Alam nyo, hinihintay ko po itong maglabas ng bagong dahon. Pero let's wait lang. Ayan na. Gusto ko makita tong yumabong talaga siya. Sa kabila ang ganda na eh. Doon sa may likod bahay, ang ganda na po siya. Kumbaga nagtalbos na. Ayan, nagtalbos na po. Ang ipangdidilig ko po ngayon mga farmer ay nakita ko fish amino with Ato-V. So yung Ato-V ay makakatulong din po yun. Kumpleto kasi yun, may mga micronutrients. Mga micronutrients like zinc, boron. So meron siya calcium, magnesium. Kaya magdidilig tayo ng ganon sa mga halaman natin.
busin mo na para matuwa ka naman. Pati yung paligid mo nakinabang. Pero excited po ako dahil tingnan nyo, ayan o. Pero magtitrim pa din tayo ha, magpupruning po tayo. Pero ang kinaganda, ayan na o, ibig sabihin happy na po siya, 'di ba? Naglabas na po siya. So ang isa sa mga sign ng has ay iyon nga po, green, and then may mga yung bagong dahon ganyan ng kulay. So sana po ano. Pero yung dahon naman is ano tayo, naniniwalang legit naman ito dahil dahon pa lang po ano. So hopefully ay has nga. Malaki po ang chance, malaki ang chance. Kaya halagang magnolia. Pati po yung rambutan didiligin din natin. Ay, hopefully makatulong po itong mga ginagawa natin. Yan naman po ay yung ginagawa kong yan ay mga na research din lang natin. So sana ano, tulong. Ang problema ko dito, medyo matigas po yung old ano nya, soil na ginamit doon sa pot. Kaya medyo pagka nag-dry parang hirap din yung ugat niya. So pero ang ganda naman kasi yung mga bagong ugat naka ano na, nag-umpisa nang mag-spread. Kaya yun ang kailangan natin bantayan at makasipsip na po siya sa paligid niya, no? Kaya ito maganda, pinaukayan ko kay Kongkong loose yung soil para ako makagalaw ng maigi yung ating yung mga ugat ng avocado. Pero sa susunod yung mga itatanim natin, mas ihihil pa natin. Mangyayari po niyan, nakahil siya tapos pag ganon, tapos may parang uka sa gilid para pwede ka nang magdilig doon ka maglalagay ng fertilizer. Ayan, habang maliit po sila. So more on ano tayo, more on natural, mga parang organic din ang dating, pero hindi naman po natin talaga ma-achieve yan. Pipitik-pitik tayo ng konting inorganic, pero mostly organic. Marami din naman po ang nagsasabi na mas maganda yung resulta po ng combination ng both, yung mga compost, yung mga organic fertilizer na ginagamit natin, pero sasamahan nyo ng inorganic. Kasi yung mga inorganic po, lalo na hindi na talaga kompleto yung lupa, di ba? So pipitikan ng mga inorganic kagaya ng mga yung calcium nitrate, di ba? So mas ano po siya eh. Marami ang nagsasabi hindi natin, actually hindi naman natin yun kumbaga parang kinokontra. At yun nga, ako mas sa tingin ko parang mas effective din po yun. Pero yung organic na puro na lang organic, pwede din naman, nasa sa inyo pa rin naman yun. Pero ito kagaya nyan, meron akong darating na 15 sacks. Actually binayaran ko na nasa Pangasinan pa. Sabi niya, sir, kailan mo lang gustong damputin? Andito na. Vermicast. So ito, papatungan natin ng mga vermicast din ito. Pipitikan natin. So yun ang vermicast naman po, long acting yan eh. Yung mga ano ng eggshell, yan, ilalagyan natin sa mga ating ano din. Sabi talaga oh. Tingnan nyo yung libag. Parang ang sarap mano-manohin, ano. Kawawa yung ating laman. So pwede nating anuhin yan. Tapos tawag dito, kuha kaya ng sabon to. Iniwan nyo, papayam? Paiwan na po kuya. Uwi na lang mag-ano yan, pa-check up. Pa-check up siya. So ayan, mga eggshell, mga ano, excited po ako. Actually excited ako. Ang dami po naming schedule, hindi lang maisingit talaga. Sobrang dami. Ang dami po natin kailangan gawin din.
At least we're busy. Pati itong ating rambutan na gumaganda mga farmer, kaya tayo naman ay ano ba itong dahon nyo, medyo tuyo-tuyo tayo naman ay inspired. So tag-iisang ano na sila, timba siguro. Ay sorry, ano pala, actually umuugat-ugat na sa mga gilid. Problema natin yung mga kaibigan nating nangangaykay. Sayong sayo lahat yan sayong sayo. Ato with fish amino. Tingnan natin ang epekto after mga ilang linggo. Pagka yumabong po yan, gumanda ang mga dahon pa, ibig sabihin nagustuhan niya. Ayan ang dami ko nang ginawa. Ang hirap na mag-isa magtrabaho. Ayan ito hindi po gumaganda, no? So naglagay ako ng calcium nitrate dito. Tapos ito Carabao manure po yan. Tingnan natin after tayo ay mag-aantay, mga after ilang sabi mo na mga 2 to 3 weeks, titingnan natin yung epekto. Dapat paglapas na po ng mga bagong dahon yan. Ito naman bagong lipat, pansin nyo, dilaw. Pag maraming dahon daw ang nagdidilaw ay may deficiency siya. So naglagay din tayo ng calcium nitrate kasi mostly pag naninilaw po ang dahon, nitrogen deficiency. So naglagay na rin po tayo ng calcium nitrate. Diniligan na rin po natin yan. At kukuha din ako ng atobi. At yung didiligan na rin natin to, atobi at fish amino. So ayun din po yung isa. Kaya lang nung nailipat ni Kongkong, old habits, farmer, medyo talaga mahirap ang tawag dito, mahirap pong baguhin yung nakasanayan. Nasakal. So tinaas niya po yung dito, binundok niya yung lupa, nakasakal naman. So tinanggal ko na lang. Hindi po kasi pwede. Wag niyo pong gagawin yon, yung nakasakal po yung ginaganon ninyo. Yung karamihan po kasing mistake siya ng mga bagong nagtatanim, ginaganon. Gaganunin. Taas. Ganyan po yung ginawa niya. Demonstrate ko po sa inyo. Ganyan. Hindi po nakakahinga yung halaman. Kailangan po niyan, kung ano lang yung binigay na yung sa seedlings na ayan yun ang palitaw nyo. Mag ano man kayo, konti lang. So yan, tinanggal ko para makahinga. Ganun po ang ginawa natin. Okay lang naman yun. Yan lang. So basta importante makahinga po yung ating halaman. Yan na. So nandyan yung root system. Medyo lang, konti lang. Siya kasi naglipat nito Actually, I need to remind again. Ayan. So ganun din yung isa. Tapos meron pa tayong isa na ililipat na andoon naman. Hanap ko pa kasi dito palamang kapalagay ko na naman tayo. Pusin ko muna tong aking bayabas. Malaki. Nakuha ko. Ito tayong tatanim. Total mga papaya lang naman po yan. Diyan. Dito sana, tingnan nyo. Dahil sobrang busy natin kahapon, may nagpark dito. Ito, tinamaan yung tayo nakapaglinis dahil pangkalat. Tingnan nyo, gulong. Hanggang dito yung gulong nadali.
Dito sana ako magtatanim. Tingnan nyo, gulong, ayan. So hanggat di pa natin napapa semento, kasi ang bala ko dito para lumuwag, kakaroon tayo ng bakod dito na siguro, dito na sakupin na natin tong kantong to para mas malaki po yung area ng magiging parking, kasi ang priority natin yung kainan. So dito tambak, so makaka ano po yung usog ng sasakyan. So hindi na to, luluwag na yung parking natin. Hopefully hindi na po tumagalaw. Maglagay tayo ng ano dyan. So yun po yung aking plano. So dahil pa namin ililipat din. Lasikong ko ngayon, may happy ang mga boys. At maulap mga farmer. Ingat po tayo bandang Visayas. May palagi ko super typhoon daw ata ang magiging super typhoon daw yung bagyo. Kaya ingat po tayo. At stay safe. Ayan. Ingat po, ingat. Matindi po ang parating na bagyo. Si Tino. Oh, shoutout na rin pala kay Tino ng Australia. Kapangalan mong bagyo, brother. Malakas-lakas ito. Ayan. Ganda na ng ating avocado, oh. Kailan ko lang kinuha yan. Ba, yumabong na yung doon. I think lugi tayo doon mga ka-farmer, pero okay lang. Kung mamatay. Hahanap tayo ng ibang variety. At ayusin natin yan pag natambakan na. Marami tayong itatanim pa din yan mga farmer. So sumisikip na ang mundo namin. Sabi ko nga ano kaya una, unti-untiin ko itong mga mahoganing ito. Paisa-isa lang. Tapos mabakura natin ng kaunti yung dito. Tambak ng kaunti, nakaangat tayo. So pwede na naman tayong magtanim ng mga fruit bearing dyan na, di ba? Pwede natin mapakinabangan. So malay natin, grabe ang pula na ng mabolo. Dami na pong mahuhulog. Marami na ang mahuhulog. Pulang-pula na po ang mabolo. So marami na ang mahuhulog. Itong ating suha nga, hindi na kinain. Kawawa din naman, ano. Mamatay pa ata. Ay nako, papalinis natin yan. Talbos, ang laking tulong din tong talbos. Di naman natin matanggal dahil ano po yan mga farmer, dami pong sinama, marami, pati mga boys kumukuha din dyan. Ano yung mga mabolo natin, pulang-pula na. Hulog na. Nako, kinain pa yung nasa dulong malaki. Buisit na mga paneke yan. Ayun oh, dami, mahuhulog na din po ito. Laki oh. Tayo na lang natin silang mahulog. Tatlo na naman. Ayan oh, Atobi, para may micronutrients din po sila. Baka mamaya may kulang po yung ating aviart na yon, hindi lang nitrogen. So at least maibigay na po natin. At hopefully mga week, 1 week, less than a week, dapat magi-green na po yung dahon niya. Supposed to be mas green po ang kulay dapat, ano, para kita natin na healthy talaga yung ating halaman. So ayun, may problema siya, yellow eh. Tingnan natin kung maaayos ni Atobi. Pero mostly nitrogen lang talaga kulang. So ayan na, okay na. Sana ano, no, sana makapag ano. Buti pa si ambisyosa. Napapanood ko rin sa Facebook, puro aviac, marami po siyang aviac. Dentistang farmer.
yata. So nakita ko nag 3 years din siyang naghintay sa kanyang Eviark. At ayun, kumakain na po siya ng bunga ngayon. Nakakatuwa naman ano. So tayo naman po ay ganon din, hintay tayo ng ilang taon pa. Hopefully makapag-harvest din po tayo. Ito, bagong dahon. Lilipat na rin natin to. Ito yung galing doon sa avocado na nilipat po natin. Hindi naman namatay. So ayos. Pero kailangan na rin po natin mailipat yan para okay na, di ba? Ay, dami kong nagawa ngayong araw na to Pati yung mga rambutan, nalagyan ko na po ng fertilizer, tapos nadilig din natin ng Atovi with fish amino, tapos pinitikan ko ng konting calcium nitrate, konti lang para pampayabong ba ng pampayabong ng dahon. So ayun, tapos yung avocado natin, ayan, hindi ko pa mailipat po yung mga avocado, pero may mga lumalabas na pong dahon, kaya maganda din yung pagkakalipat natin. Medyo nakaginhawa sila, maluwag-luwag. Kaya ayun, may nahulog na naman Nanyo, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy na po ang paghulog Kitang-kita mo na Asan ba 'yon? Ayun doon natang isang yun na nga yun. Hindi naman pala kinain. Akala ko nakain. Ito yun nakikita natin. Nakaganon. So ayan. Ate Merma Liari is falling down. My belly. Ayun, meron siyang mulberry. Ay pumasok na. Stylean ako niyan. Alam niyo mga ka-farmer, kanina pagdating namin sa tricycle, nung malapit na kami sa school, biglang nag-declare, "Papa, napupupo ako." Sabi ko, "Nak, ayaw niya naman sa school, so obligadong iuwi, di ba?" Yun, pagdating namin dito, nagpupo naman daw siya, pero gusto lang talagang maglaro. Kaninang umaga pa, paggising namin, talagang nagpaparamdam na ayaw pumasok. Bagay, ako naman po hanggang 6 years old, ganun din naman. Kaya ayaw ko din naman pilitin. Hindi pa kasi talaga ang oras para sa 4 years old na, 'di ba? Pilitin mong magtrabaho, mag-aral. Dapat niyan homeschool lang yung masyado lang talaga ngayong ginawang negosyo ang edukasyon. Ayan. So, pero kailangan din naman, 'di ba? Pero ayoko din naman po kasing pilitin talaga, kasi ayoko matroma, mahaba pa po ang lalakbayin niya sa pag-aaral. Baka mamaya ay ma-hate niya na yung pag-aaral, 'di ba? So, kung ayaw, medyo kakausapin lang, pagbibigyan ng kaunti. So, ayun. Okay na tayo. Ayan, kita ko sa inyo yung mga palabas na bagong dahon ng ating avocado. Ayan, kita nyo. Ayan. 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 Sana magtuloy-tuloy na po. Tayo naman ay masaya habang tinatahak ang kanilang growth, 'di ba? Kailangan ko nang mailipat si Kiat-Kiat. Kaya lang kailangan ko ding pinturahan yan, mga farmer, ating mga bazuins. So ayan, maraming pong salamat. Ayan, at least meron po tayong video ngayon dito sa ating munting libangan. Just sharing my simple pleasure, ika nga. Kailangan po natin ng rason, 'di ba? Para ituloy ang ating buhay. Kailangan niya po ng magpapasaya sa inyo. Basta ako yung lang,
magpapasaya na in a way na hindi naman po maapektuhan yung ating mga pamilya, di ba? Yung iba kasi libangan, sugal, mahirap po malulung diyan. Kaya wag 'yon, di ba? So ako kalapate, pero hindi ko naman sinusugal. Kumbaga parang libangan lang, nagbi-breed ka, maganda, pwede kang sumali. Parang tournament din lang naman po kasi yan eh. Yung entry fee naman is like ano, para ka din naman naglaro ng darts. Yung pag sumali ka sa laro, di ba? Meron namang entry fee. Kahit naman yung basketball na team, meron din namang entry fee, di ba? So parang ano lang yun. Ganon din po yung karera. Pero yung iba ginagawa kasing sugal, yung nagpupustahan na kung sinong makauwi. So hindi na yun, hindi na healthy kumbaga. Pero ito naman ako naman po more on plants talaga ako. Ayan. So ever since naman po, kaya nga po ako bumili ng ito yung pinag-ipunan ko, hindi yung mga bagong sasakyan, kung ano-ano, bahay. Inuna ko lupa. Ako po yung nagbabargo. Kaya ito po talaga yung aking ito yung aking passion talaga. So ayun, just sharing lang. Kaya puno na ang ating lupa ng mga tanim-tanim. Pero pag napaano na natin yan, ako napakaganda mga farmer, dami natin. Ito naman po kasi sa totoo lang, gusto kong pag-aralan yung grafting. Pagka nag-success po tayo dito sa avocado, sa mga langka na binibili natin, na di ba makapagpabunga na tayo, na talagang yan ay legit aviark, legit has, pwede na po tayo mag-grafting unti-unti. Malay mo, it will turn out as an income generating hobby, di ba? Parang ganon. So yun po yung aking din, di ba? Nag-i-enjoy ka na. The same time, di ba, kung andyan pa yung kainan, mga bisita natin na may mga lupa, o ito po available, ganyan. So mura lang, di ba? At least kasi yung aviark ngayon nasa 3,500 po, yung malaki na yon, yun yung pinakita ko sa inyo. Yung nabili kong 1.3 isang piraso, can you imagine? Ganun po kalaki pinapatong nila. Pero siguro as time goes by, magmumura na kasi ang dami na po ding din. Ako naman gusto kong pasukin yon dahil libangan nga. The same time pwede rin natin na maibenta, di ba? So ayan, maraming pong salamat. Happy birthday kay Ate Sylvia. Alam ko nanonood din siya dito sa channel namin. So Ate Sylvia Bautista, happy birthday sa'yo. Ayan. So more marites to come, sabi ko nga kanina. So maraming pong salamat at magandang buhay.